Alright, so once again, this is Jay from J. Rason Ministries. And we are here for the second part of our Power series, no? So kung hindi nyo po napanood yung part 1, The Power of Vision, wow. Thank you Lord for that wonderful message. I encourage you guys na panoorin nyo ito and be blessed, no? So, itong part 2 is the power of consistency. Bakit? Kung hindi ka consistent sa buhay mo, kung hindi ka consistent sa pananampalataya mo, tandaan mo, hindi ka magiging successful in anything in life. Both in your faith, your family, your career, your friends, and even your fitness. Tandaan ninyo, no kapatid, kahit po sabihin mo, no, try mo lang, magsindi ka ng kalan at magluto ka. Try mo magluto ng kanin. Magsindi ka, patayin mo. Sindi mo, patayin mo. Sindi mo, patayin mo. Tingnan mo, kahit ako magsasabi sa inyo, hanggang maubos yung LPG mo, hindi mo maluluto yung kanin na yan. Hindi mo maluluto yung ulam na yan. Try mo mag-on-off ng baga. Kahit na ikabit mo on-off, 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 tingnan mo ang tagal maluto. Bakit? Kasi hindi tayo consistent. Okay? So, makikita mo in the Bible that Bible teaches us consistency. Kaya, i-discuss po natin yan ngayong araw na ito. Okay? So, what is consistency? Consistency is a fundamental aspect of success. Okay? Ito ay fundamentals, basic. Okay? Tapos sabi dito, in various areas of our lives. It's about maintaining a steady, reliable pattern of behavior, thoughts, and actions over time. Okay? Bakit? Kasi kung hindi tayo consistent in our behavior, for example, we as Christians, hindi tayo consistent in our behavior, our thoughts and actions, over time, makikita mo na hindi tayo convincing sa ibang tao. Kaya nga nako-confuse sa maraming tao. Inisip nila, ay, sasabi niya born again siya, pero bakit siya ganito? Palamuro siya, ang gulo-gulo niya, babaero siya, nanonood siya ng porn, no? Tapos, nasinggero pa siya, mabisyo siya. Kasi hindi tayo consistent. Kaya nga sabi ng Bible, renew your mind and be transformed by the renewing of your mind, then you will know God's pleasing and perfect will. So, kailangan mong baguhin yung utak mo, yung mindset mo. Kailangan mong and pag nabago yung mindset mo, mababago yung puso mo. And once nabago yung puso mo, mababago yung behavior mo. No? Kasi, di ba sabi, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, kung makikita mo lang kung ano yung nasa puso mo through your actions, through your behavior, through what you say and what you do. So, makikita mo, consistency is also about the quality of doing something regularly and reliably over time. Okay? It means sticking to a routine, following through on your plans, and maintaining your standards. Hindi pwedeng pabago-bago ka ng standard. Okay? Tandaan ninyo, sabi ng Bible, ayaw ng Diyos sa pabago-bago ng isip. Lord, pwede po bang yung pong mapangasawa ko, mga mala Daniel Padilla? After some time, prenay mo yon when you are your teens. Nung nasa 20s ka na, Lord, pwede bang mala Daniel Padilla pero kahit hindi na mayaman, Lord? Tapos, nung 30s ka na, Lord, kahit mala bayani na lang, Lord, okay na ako. Tapos, pero Lord, yung may trabaho. Kadating ng 40s, Lord, kahit malabentong Panginoon, pero kahit bungal pa yan, Panginoon, okay na. Malapit na ma-overdue yung mattress ko, Panginoon. Lord, please, ibigay niyo po yung papangasawa ko. Pag 50s ka na, Lord, kahit sino na lang, Lord. Pwede naman po kahit sino na lang. Bigay niyo po. Lord, tingnan ninyo.
when reality kicks in, bumibigay tayo at nagbe-bend yung plans natin, nagbe-bend yung routine natin, nagbe-bend yung standards natin. Okay? Ganun din po sa ating relationship with the Lord, no? Kung standard mo is, priority mo is the Lord, then first priority mo siya, then araw-araw maghahanap ka ng time na magiging consistent ka. Bakit? Prioridad mo siya eh. Hindi pwede yung tira-tirang oras, yung tira-tirang energy mo lang. So, stick with a plan. Stick with the standard. No? Tapos, not being perfect or never making mistakes. Hindi. Consistency is not being perfect. No? Hindi tayo perfecto. Yes, hindi tayo religious. Pwede po tayong magkamali, pwede po tayong sumablay. Tulad po nung mga nakarang araw, aminado po kami, hindi po kami masyadong nakakapaglabas o kaya nagagawa namin yung normal routines namin. Bakit? Tinamaan po kami ng karamdaman. Okay? So, we are not perfect. We make mistakes, may mga setbacks, may mga challenges, pero we persevere. Nagpapatuloy po kami. No? Bakit? Kasi yung nasa utak namin yung vision. Okay? Tulad po na na-discuss natin sa part 1. Nasa utak po natin yung vision and that drives us towards the goal. Okay? Tapos sabi dito, consistency is not doing the same thing over and over again without any change or improvement. Okay? Kaya nga yung iba, sabi nila, Pastor, consistent naman ako. Saan? Oh, praise the Lord. Kung consistent ka. Opo, consistent akong chismosa sa bahay, chismosa sa school, chismosa po ako kahit matulog, chismosa po ako sa social media, chismosa po ako pagdating sa aking mga anak. Consistent ka naman. Pero, sabi dito, it is not about doing the same thing over and over again. Bakit? Sabi po ng ating mga philosophers, no, if you are expecting a different result and you are doing the same thing over and over again, no, without any change, that is lunacy. That is craziness, no? Kahibangan. Bakit? Tingnan mo, try mong gawin ang isang bagay, nalugi ka na doon sa negosyo, inulit mo ulit, nalugi ka ulit, inulit mo naman, nalugi ka pa rin. Bakit? Wala kang binabago. Ang Diyos natin ay Diyos ng many chances. Ang Diyos natin ay God of mercy and grace and Diyos ng pagbabago. Okay? Kaya kailangan natin magbago. And not for the worse. Pero ang buhay natin is improving. Kaya doon natin nakuha yung word na prosperity. Prosperity is not all about finances. Prosperity is an elevation, a promotion in life. Kaya if you are looking at the vision at nakikita mo yung vision mo is nasa step 1,000, kapag nag-step 1 ka, kapatid, that is prosperity. Dati, pinapangarap mo magkaroon ng 1 million sa bangko mo by the end of 2023. Ngayong 2024, meron ka palang savings na 100 piso. That's prosperity. Bakit? Kasi merong improvement. Okay? Tandaan mo, kung walang nagbabago sa buhay mo when you became born again, kapatid, kailangan mo siyasatin mabuti ang puso mo kung tinanggap mo ba talaga si Kristo o gusto mo lang yung mga pangako niya. Kasi when you receive Christ as your Lord and Savior, may magbabago at may magbabago sa puso mo. Okay? Kaya, kung consistent ka dati sa kasalanan, this time, kahit papano, when you are sinning, merong kirot, merong hapde, merong something sa puso mo na nagsasabi na, oy, kailangan ko nang magbago. Okay? Kailangan ko nang ayusin yung mga gawi ko. Kailangan ko nang wasakin itong mga masasamang habits nito. Bakit? Kasi if you do things regularly, no, it becomes a habit. Sabi po ng research, no, if you do things, no,
for 13 days, that is almost 2 weeks, if you do it consistently, it becomes a habit. No? So there are bad habits and there are good habits. Ano yung bad habits? Kunwari, palayosi ka, pala alcohol ka, etc., palamura ka, tamad ka. Ngayon, those bad habits can be good habits. Kailangan mo lang i-shift. Kaya nga yung ibang mga tao, sinasabi nila, okay, kung nagmumura ako ng 20 beses ngayong sa bawat araw, ngayon 19 na lang. Ngayon 18 na lang. Okay, after 1 month, okay, pastor, 10 na lang. Okay, after few months, no, sabi nila, pastor, 3 na lang. Okay, tapos after a year, pastor, di na ako nagmumura. No? Dati, tanggero ka. No? Pag nauubos nyo yung isang case, ngayon, pastor, kalahating case na lang. Pastor, 1/4 na lang. Pastor, 1/8 na lang. Pastor, 2 piraso na lang. No? Tapos ngayon, pastor, di na ako uminom. Bakit? There is a change. And I prophesy to you, this one who is watching, there is a change coming in your life. There is an improvement that is coming in your life. There is an elevation, godly promotion that is coming in your life. And I'm very excited as your pastor to see that. And please, by all means, kapag na-receive nyo po yun, type down in the comment below. No, para sa lahat ng mga nakakarinig ng mensaheng ito, ma-encourage din po sila. And maybe one day, no, God-given, magkaroon kami ng testimonial from you to post in this channel. We are also posting testimonies in this channel kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya I'm very excited for that. Please, by all means, no, wag po kayong mahihiya mag-comment bakit hindi natin kinahihiya ang Diyos. Marami tayong ginagawang kabalbalan sa mundong ito. But if it is for God, no, wag niyo po itong kakahiya. Bakit? Kinahihiya ng Diyos yung mga kinahihiya sa Kanya. Okay? So, sabi dito sa mga quotes, no? Replace excuses with effort. Tandaan mo, when you are being consistent, it needs a lot of effort. No? Tingnan niyo, nung kinokort ko po or liniligawan ko ang aking misis, I need a lot of effort. And hindi lang basta effort. Hindi yung nagbigay ka ng roses ngayon, tapos sa next anniversary hindi, o kaya next month hindi. Hindi, meron po tayong tinatawag na monthsary. And ako po, bilang lalaki, sabi ko nga sa misis ko, hindi ko kailangan ng Valentine's, hindi ko kailangan ng birthday or ng anniversary para mahalin kita. Bakit? Kasi I need to be consistent in that. And consistency requires a lot of effort. Bakit? Ang dami kong ginagawa in the ministry, ang dami kong ginagawa sa trabaho, ang dami kong ginagawa kabilat kanan. Pero I always make sure whatever I do it for the glory of God. And when I am doing something for the glory of God, hindi exempted ang relationship. Kailangan po natin mag-effort. So, replace laziness with determination. Bakit? I am determined to love her. I am determined to pour my heart to her. I am determined na tatanda kaming magkasama. I am determined na habang tumatanda kami, patamis ng pagmamahalan. No? Bakit? May effort eh. Hindi po yung katulad ng mga ibang nakikita natin, no? Typical Filipino marriages. No, marriages, sabi ko, Filipino marriages that is not, I repeat, kinaklaro ko lang, that is not in the kingdom of God. That is not in the plans of the Lord. That is not in the will of the Lord. Tingnan mo. Ang sweet nilang nag-umpisa, ang bitter ng pagtatapos. Kaya marami pong pamilya ang nagkakawatak-watak. Bakit? Wala pong consistency. Kaya nga meron tayong nababanggit na kataga. Nung ako, hindi ako buntis.
Hindi pa ako losyang, ang sweet-sweet mo, pa-flowers ka pa, na ang bula-bulachi mo, kadami mong sinasabi na mabubulaklak, ngayon puro mura ka, puro daing ka, puro ang nega-nega mo. Bakit? Kasi nagbago na. Wala nang effort, wala na ring determination. Tapos ngayon, sabi dito, and everything else will fall into place. Kapatid, kailangan mo lang pagtiyagaan, no? And maayos din lahat. Wala pong automatic sa buhay na ito. Kailangan po natin ng consistency. Kailangan po natin magpaayos sa Diyos. Kailangan po natin ng relationship sa Kanya. And yung mga bagay na yon, it requires consistency. Ganon din sa family, ganon din sa ating finances. Hindi pwedeng mayaman ka ngayon, no? Marami po akong kakilala. One day millionaire. Nakakuha ng 1 million na bonus, 1 million na sahod sa mga kumpanya na napakalalaki. Pero after that, ipagbababae, ipang bibisyo, ipang gagala. Katapos nun, wala na. No? Tapos, makikita nila, magde-determine na naman sila, mag-e-effort na naman sila, pero paulit lang yung cycle. Bakit? Walang consistency. Pero, kung meron din po ako mga nakikita, no, hanggang umpisa lang. Sabi nila, oy pre, tara, gym tayo. Tara, magpalaki tayo ng katawan, magpa-buff tayo. Pero katapos no, after 1 week, wala na. No? Pero if you've been doing something consistent, kahit gaano ka kabagal, aabot ka sa finish line. Kahit gaano ka insignificant yung growth mo, mag-grow ka. Bakit? Kasi you are consistent. If you are consistent with grow, you will grow. If you are consistent in doing something that is destructive in your life, you will be destroyed. If you are doing something consistent to construct your life, you will be constructed. Simple lang. Kaya, next, sabi, the result you see will highly depend on your discipline in life. Totoo naman po yun. And nabanggit po natin yun sa part 1 ng video na ito, na hindi lang natin kailangan ng vision, kailangan natin ng disiplina sa buhay. Okay? Consistency is the key to success. Consistent action creates consistent results. I firmly believe that, no, by Christine Caine. Bakit? Kasi kung hindi ka consistent sa action, walang consistent na result. Alam na alam po yan ng mga taong nag-gym. Mga taong nagbubuhat, taong nag-workout. Bakit? Sa umpisa, mahirap. Sa umpisa, ang bigat, ang haba ng oras. Pero once na katapos nila sa gym, they feel good. Their moods are up. No? Na-elevate yung mood nila. Tapos, feeling nila kaya nilang gawin lahat ng bagay. Nag-increase yung energy nila. Nagkaroon ng result in 1 day. No? Tapos, habang tumatagal, nararamdaman po nila, ay, sakit ng katawan ko, ay, nakakapagod, ay, sana tutulog ko na lang ngayon, bahala na yung gym-gym na yan. Pero tingnan mo kapatid, kahit hindi ka mag-gym, mag-exercise ka lang sa bahay, pero if you are consistent, makikita mo yung resulta. Okay? Makikita mo yung resulta. Ako po, hindi po ako fan ng gym sa ngayon. Dati po nag-gym ako, pero ngayon hindi ako fan ng gym. Kung makikita nyo, I become leaner. Mas pumayat po ako kasi I discipline myself this 2024. No? Sa umaga, sometimes fast ako, sometimes kumakain lang ako ng oatmeal. Tapos, nag-less carbs na rin po tayo, less rice. Tapos, hindi lang po yun, we do exercises. Kahit po nasa office ako, I do 100 push-ups per day. I do 100 squats per day. Pastor, paano nangyari yun? I started out with 20, 20, 20, 20, 20. Habang nagbabasa ako ng libro. Bakit? I also want to finish a book. No, hindi lang po yung Bible, bagamat na daanan ko na ng ilang beses ang Bible. I want to read books this 2024. And I need to be consistent. Hindi porket
sinabi ko, ay, magbabasa ako ng libro. Pero makikita mo hanggang ngayon, nasa table of contents pa rin o kaya nandun pa rin siya sa front cover. Pero makikita mo pag binuksan mo yung libro, kulay brown na tapos ang daming alikabok. Hindi po ganun. Pero habang po ako, I disciplined myself na once na nakita ko, okay, wala akong pasyente ngayon, pupunta ako dun sa laboratory, magpo-push up ako. Nung nagumpisa po ako, ang hirap ng 10, ang hirap ng 20. Pero after nung maka 100, wow! Kaya ko pala. Maka 100 sa isang araw. Tas 100 na squats. Ngayon, sinubukan ko yun, consistent. O ngayon, from 20, yung maximum ko, I tried to push myself. Naging 30 in 1 week. Tapos naging 40. Naging 50. Ang latest record ko po is 70. Dire-diretso, 1 lap na push-up. 70 na 1 lap na squats. Tapos hindi pa po yun, yung paglalakad ko papunta sa mga pasyente. Kasi yung pasyente po namin is nasa 3rd floor. So, every time na naglalakad ako, no, I'm talking to the Lord and I'm just facing. Bakit? Kasi nakukumpleto ko po yung steps na kailangan ko daily. No? Ito, meron po akong smartwatch and sinasabi ng smartwatch ko, oops, kailangan mo na mag-exercise, Jay. Huwag ka manood lang dyan sa office. I need to become consistent. No? Ganun din po sa trabaho. I need to be consistent. Bakit? Kasi kung tamad ako ngayon, masipag ako bukas, tamad na naman ako. Walang maniniwala sa patutuo natin. Walang ma-win na kaluluwa. Wala pong maniniwala na tayo ay talagang naghahari ang Diyos sa atin. Pero, one day, lumapit po ang manager namin or yung boss namin. Sabi niya, Sir J, paano mo ginagawa yung ginagawa mo? No? Bakit, ma'am? Sabi ko. Kasi nakikita ko napaka-consistent mo. Tingnan mo, pupunta ka sa trabaho, hindi lang yan, nagpapastor ka, hindi lang yan, nag-vlog ka, tapos hindi lang yan, ang dami mo pang ginagawa, tapos may pamilya ka pa, paano mo na ma-manage lahat ng yun? Sabi ko, it's from the Lord, ma'am. Bakit? Whatever I do it for the glory of God. So, maliit man yan na bagay, malaking bagay, hindi ko mahugasan yung pinggan na hindi ko matatapos yung isang bundok ng labahin or isang bundok ng pinggan kung hindi ko umpisan sa isa. Kung umpisan ko, maglilinis ako isa, manonood ako ng YouTube ng 1 oras, tapos mag-umpisa ako ng isa na naman, tiyan mo, mapagalitan ako sa asawa ko. Bakit? Kasi hindi matatapos ang gawain. Nadadagdagan ang mga pinggan doon kung hindi mo hugasan. Ganon din sa mga aso, hindi sila mabubuhay kung hindi ko sila pakakainin araw-araw. No? And those are consistent results. Bakit? I've been consistent in my actions. And people will see that. No? People will appreciate that. Success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently by Marie Forleo. No? That's true. Hindi pwedeng okasyon lang. Kapatid, occasional ka lang magmahal? Come on! Hindi araw-araw pwedeng Valentine's. Occasional lang ba inaalala mo ang Panginoon? Come on, every day can be Christmas, can be Easter. No? Tuwing Sunday ka lang babanal? Hindi. Dapat every day, maging consistent ka na you will do what the Lord says. So, what are the biblical stories of consistency? Okay, makikita po natin yan in Genesis chapter 6 to 7. Okay? Kung makikita nyo po itong picture, wonderful picture na ito, it speaks a lot. Okay? Base dito sa picture na ito, nakikita nyo na po na this is the story of a very famous man of God and whose name is Noah or Noe in Tagalog. Okay, makikita nyo po sa picture, linalait siya, hinahamak siya, pinagtatawanan siya. Bakit? Siya sabi po ng Diyos, Noah. Okay, basahin na po natin, no? Sabi dito, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time. And he walked in close fellowship with God.
Noah was the father of 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now God saw that the earth had become corrupt, and was filled with violence. God observed all this corruption in the world, and for everyone on earth was corrupt. So God said to Noah, okay, hindi yung corrupt. Hindi yun corrupt, ibig sabihin, masama, okay? So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar, inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. Make the boat 450 feet long, 70 feet wide, and 45 feet high. Leave an 18-inch opening below the roof all the way around the boat, but the door on the side. Build 3 decks inside the boat, lower, middle, and upper. Look, I am about to cover the earth with a flood, and will destroy every living thing that breathes. Kaya tingnan nyo, napaka-importante ng vision. Even the Lord said to Noah, look. Makikita niya ba kung nangungusap lang ang Diyos? Hindi. May pinakitang pangitain sa kanya ang Diyos habang kinakausap siya. Kaya sinabi ni Lord, look. No? Through His spiritual eyes. That is the vision. That is the promise of the Lord. I am about to cover the earth with a flood, that I will destroy every living thing that breathes. Everything on earth will die, but I will confirm my covenant with you. My covenant with you. So enter the boat, you and your wife and your sons and their wives. Bring a pair of every kind of animal, a male and a female, into the boat with you to keep them alive during the flood. Pairs of every kind of bird and every kind of animal, every kind of small animals that scurries along the ground will come to you to be kept alive. And be sure, be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. So Noah did everything exactly as God had commanded him. And ito po yung picture ng boat na nagawa niya. Tandaan ninyo, hindi to basta-bastang boat. Yung tipong isang boat na pwedeng sumakop sa isang barangay. Bakit? Isipin mo 450 feet. Okay? 450 feet long. 70 feet wide. 75 feet wide and 45 feet high. Wow! Yun ngang pumanik ako sa 12 feet na ladder. Nakakatakot na. So, ito para siyang 4 na ladder ang taas. And yet, tandaan nyo po, wala pang bakal nun. Wala pang tow nun. Wala pang bulldozer nun. Mano-mano lahat. No? And kasama niya lang po yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa. Tapos, tingnan nyo, ano yung mga areas, bago tayo bumalik do sa story ng Noe, ano yung areas where consistently is mostly used? Okay? Number 1 is personal habits. Nagkakaroon ka ng personal habits kapag paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay. Kaya nga yung iba, siyasabi nila, no, ay parang mannerism lang, etc. No? Yes, true, may mannerism, pero yung iba po, they are personal habits. Kailangan mo lang ayusin yung personal habits na yon and aayos din ng lahat. Okay? Business practices and work ethics. Nabanggit po natin yung kanina. And goal settings. Bakit? Walang kwenta, nagplano ka, tapos may step 1, step 2, step 3, step 4. Kaya po dito sa channel na ito and even po sa church, every time I preach, I make sure that there are practical steps na pwede ninyong gawin. Bakit? Naniniwala ako if I become too deep sa salita ng Diyos and walang practical steps, ako lang ang banal, ako lang ang sumusunod sa Diyos at hindi nyo masundan. Bakit? Walang practical steps. Pero kung merong step 1, step 2, step 3, step 4, may example, merong illustration, madali pong sundan. Okay? Ganon din po sa planning. If you plan your life, no,
Failing to plan is planning to fail. So if you don't plan, you plan to fail. So put a plan in your life and put goals. Bakit? Yung goals na yon will drive you. Bakit? Hanggat di ko nagagawa tong step 1, tapos yung step 1, hihimayin mo pa yan into steps. So kapag natapos mo na yan, okay, step 1, complete. Step 2, complete. Step 3, complete. By the time na natapos yung 1 month, 2 months, halos patapos ka na doon sa goal mo. Pero yung walang plano, walang goal, ay matatapos ang 2024, wala pong nangyari sa buhay natin. Still the same. Okay? Okay, disclaimer. Kaya po this next series is the power of intentionality. Okay? Maging intentional po tayo in our living. Wala pong baka sakali and wala pong swerte, pero lahat po ay sinasadya. So, yun po. Tune in for part 3. And if you are, kung kayo ay excited dyan, type down in the comments below. Man of God, I am excited. Type mo lang, I am excited. Okay? In 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi, therefore, my beloved brothers, be steadfast. Ayan command to ni Lord, steadfast, immovable. Ibig sabihin, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Wow. Huwag kang patatangay dun sa sitwasyon. Huwag mong hahayaan na yung sitwasyon ang magdikta sa destiny mo. Huwag mong hahayaan na yung init ng ulo, yung feelings, yung frustrations ang magdidikta sa gagawin mo. Pero always abound in the work of the Lord. That is consistency, kapatid. In everything that we do, yun nga yung sinabi ko kanina, whether we eat or drink, we do it all for the glory of God. So, abound in the work of the Lord. May magpasalamat man sa'yo, wala, pansinin ka man o wala, may magbash man sa'yo o wala, patuloy pa rin. Patuloy pa rin. And si Lord ang magre-reward sa atin, hindi ang tao. Knowing that in the Lord, your labor is not in vain. In the Lord. Kaya nga, gawin mo ang lahat ng bagay in the Lord. Okay? Tapos, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Be joyful always. Pray at all times. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. So, nakikita mo, even joy is consistent. Prayer is consistent. Thankfulness is consistent. Bakit? That is our attitude. When God or Jesus Christ came into our lives and the Holy Spirit dwelled in us and filled us, tandaan mo, kapatid, there is something in your heart that is being stirred in the Lord. Makita mo yung negative ng buhay, makikita mo pa rin there is joy. Makikita mo pa rin na kaya mong sandalan ng Diyos through prayer. Makikita mo pa rin that you can be thankful and even in little things. Kami po, meron po kaming bayaw ngayon na naka-hospital and makikita mo, yes, nahirapan pa rin siya huminga. Yes, nagdurusa pa rin siya. Yes, halos kalahating buwan na po siya sa hospital. And yet, we can find things that to be thankful for. Bakit? Kahit papano tumanggap siya sa mabuting balita, kahit papano nakikinig siya, kahit papano hinaya niya kami mag-pray, kahit papano unti-unti nakikita namin yung resulta. Kasi nakikita nila sa through the natural, may sakit pa rin ako. Nakikita nila through the natural ay nakakabagot na dito sa hospital, ang sama ng buhay dito, nakalayas na lahat ng mga lahat ng mga katabi ko sa kwarto, ako na lang natira dito. But be thankful. Bakit? At least hanggang ngayon, buhay ka pa rin. Pray at all times. Hindi mo pa makita yung resulta ngayon, but keep on praying. Be joyful always. Bakit? Kasi naniniwala ka na yung circumstances mo ay hindi permanent. Bakit? May promises ka, may vision ka from the Lord. So, why do we fear?
no? But perfect love from the Lord casts out fear. So, why do we need to be consistent? Because God, the God we follow, is a consistent God. No? Ayokong sumunod sa Diyos na hindi consistent. Bakit? Ligtas ka ngayon, bukas hindi. Ay, ayoko dun. Bakit? Gumawa nga ako mabuti. Sinundan kita, minahal kita, tapos bukas hindi ako pupunta sa langit. Hindi Pero, pag sinabi niya, hindi nagbabago yon. So, makikita po natin that our God is consistent. Jesus is consistent. No? Nung nakita niya na mapapako siya sa cross through a vision na yung prophecy sa kanya, from childbirth, alam niya that he will suffer, na mabibetray siya, na kailangan niya mag-disciple, na kailangan niyang pagbayaran lahat ng kasalanan sa mundo. No? Yung vision na yon, mahirap. Pwede naman siya maging inconsistent 'Di ba? Play now, chill later. Okay? Work now, tapos bulakbol later. Hindi naman siya ganun Pero makikita mo, he is consistent kahit saan siya pumunta. He's been healing the sick, preaching the gospel, no? Reaching out to those who are blind, to those who are been corrupted by this world. So, even Jesus in human form have been consistent. So kapatid, God is consistent, our Heavenly Father. Jesus is consistent. The Holy Spirit is consistent. Bakit? Ni minsan di kanya iniwan, ni minsan di kanya pinabayaan. Kaya nga hanggang ngayon, kinukulit kanya na maging banal. No? Kasi without the Holy Spirit, there is no power in us to become holy. So, kailangan natin siya, and that is our seal of approval to God, that we are children, legitimate children of God, and we are saved. So, siya ang seal sa puso ng bawat mananampalataya. So, kailangan natin ng banal na spirito, and He is consistent in our life. Yes, nagigrieve natin siya. Yes, nasasaktan natin siya. But He does not leave us. Okay? Malachi chapter 3 verse 6, For I, the Lord, do not change. Therefore, you, O sons of Jacob, are not consumed. Pwede naman siya magbago from a loving God to a destructive God, from a loving God to an unjust God, but He does not. Sinabi niya ay sinabi niya. No? Isipin mo na lang ganito. One day sinabi niya, nagkaroon, okay, let there be light, let there be trees, let there be darkness, let there be a sea, let there be water, let there be land, and let there be people. Tapos sinabi niya, oops, kamali ako. Binabawi ko na. Tapos nakikita mo, umurong lahat. Nawala yung mundo, nawala ikaw, nawala lahat. Tapos di mo alam saan ka pupulutin. Pero hindi. Ang Diyos natin, pag sinabi niya, let there be light, and there was light. Let there be darkness, and there was darkness. And God's word is mechanical. Ano mechanical? Hindi niya sinasabi araw-araw na let there be light, let there be light, let there be light para magkaroon ng araw o magkaroon ng liwanag. Hindi. Once na sinabi niya, automatic yung sun, alam na niya ang gagawin niya. Automatic yung earth, alam na niya ang gagawin niya. Automatic yung people, alam na niya ang gagawin niya. It's mechanical. No? Ang nagkagulo lang sa atin is nung nag-disobey tayo and nakain natin yung fruit of good and evil, and doon nagkagulo ang humankind. Bakit? Nagkaroon kasi ng free will. Actually, may free will naman noon. Okay? Pero ngayon kasi, meron ka ng choice dun sa masama. Kasi lahat ng create ni Lord noon ay mabuti. Yung kaisa-isa lang na sinabi ni Lord, wag mong kakainin yan, wag mong susubukan yan, yun pa yung kinain ni Eva. Okay? Pero makikita mo doon that in everything that God created is consistent. Hindi mo, sabi nga ng Bible in Proverbs, hindi mo pansinin yung mga langgam, hindi mo pansinin yung mga ibon. Tingnan mo, lahat sila consistent. Tayo lang hindi. Okay? James 1:17, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom is no variation or shifting shadows. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and
forever. Parehas siya. Hindi siya nagbabago. Okay. So, we have dreams and visions. That is our determination. Bakit? Once na nakikita mo yung vision mo, nade-determine kaya. Kaya nga, ang advice ko po sa bawat isa, tip lang. Tip for the people. Ito po, itong studio ko is our prayer room. Okay? Kami mag-asawa. Or kaming pamilya. Ngayon, doon sa part 1, kung naririnig nyo po si Jalia na naglalaro at saka yung asawa ko. Kasi, whenever we pray here, dahil hindi po namin maiwan si Jalia, sometimes nandyan po siya sa gilid, at naglalaro lang siya, nakikinig lang siya, o kaya nanonood siya. Ngayon, dito po sa prayer room namin, sabi namin, okay, magpiprint kami ng mga gusto naming mangyari sa buhay. For example, we will serve the Lord. One time may nagtanong sa akin, pre, anong gusto mo pag nag-retire ka na? Sabi nung isa, pre, ako gusto ko yung tahimik lang na buhay, kami lang ni Mrs. Kasi si ganito, yung anak ko, mag-aasawa din. Ngayon, parang retirement plan lang, ganyan. Tapos, okay, praise God, sabi ko. Ikaw, pre, sabi nung isa, ako, pre, gusto ko, pag natapos, magre-retire na ako, gusto ko i-impart yung kaalaman ko sa maraming tao. Kasi, walang saysay naman, ang tagal kong naging midwife, sabi niya. Hindi ko man lang ma-share yung knowledge ko. Tapos, ikaw, pre, siniko nila ako. Anong gusto mo kapag nag-retire ka na? Mga 60s ka na, sabi niya. Ako gusto ko, pre, sabi ko, hindi na ako pastor nun. Ibig sabihin, hindi na ako yung nandun sa pulpito. Hindi na ako yung nasa spotlight. Kaya nga ako nagdi-disciple ngayon para pagdating ng araw, hindi na ako yung nasa spotlight. Kasi ayoko yun, sabi ko. Bakit, pre? Sabi niya. Saya kaya parang saya naman yung ginagawa mo. Kasi, pre, kung ako lang yung magaling, kapag namatay ako, wala nang susunod sa akin. Mamatay kasama ko yung buong ministry. Mamatay kasama ko yung buong church. Pero kung merong maraming magaling dahil magaling ang Diyos namin na mag-disciple, then marami ang papalit sa akin. Kaya nga ang goal ko at ang vision ko is by the time that I am 60, binibisita ko na lang yung mga church or yung mga church na tinanim namin. At masaya na ako dun. No? Pagbigay man sila love gift o hindi, okay lang. Masaya ako dun. Bakit? Kasi nakita ko yung bunga ng pinaghirapan naming magpapamilya. And yun yung vision. Ngayon, kapag may vision ka, i-print mo yan. Pakita mo sa araw-araw sa mga mata mo kung ano yung magiging buhay mo one day. Ayan, pangarap kong sasakyan yan. Pangarap kong yan. Pero hindi lang piprint, pero pag-aralan nyo mabuti. No? Babalik tayo ulit do sa lesson 1. Vision needs discipline. Okay? Pag-aralan mo mabuti. Tingnan mo mabuti. Kung gusto mo yung sasakyan yan, pag-aralan mo anong pros and cons pag ito yung binili mo. Baka mamaya may mas maganda pa palang option. Tapos, ano yung gusto mong maging bahay? Anong itsura ng gusto mong magiging business? Anong itsura? Or ano yung gusto mong gawing business? Dapat konkreto, exact. Dapat merong disiplina na pinag-aaralan. For example, kami, we are planning to engage in real estate. No? God has placed upon our hearts to put up a business regarding real estate. Ngayon, anong ginagawa sa amin ni Lord? Okay? Hindi ko alam bakit ako pinapapanood ni Lord kay Robert Kiyosaki. Bakit he is a master in real estate. Tapos, na-engage kami dun sa show na Married in Real Estate. Wow, what a perfect couple na ginagamit ng Diyos to build perfect houses for the family. Tapos, hindi lang yun. Pero, katapos nun is, hindi ko alam bakit kabilaan, may mga nagtatanong, okay, may kilala ka bang nagpaparent, may kilala ka bang rentals, etc., etc. So, God has placed upon our hearts real estate. So, at the same time, may mga kinakabit ang Diyos sa amin na iba't ibang mga pwedeng pagkakakitaan and visions.
Bakit? Kasi we are praying na mag full-time na by this year. No? And we are determined by that. Bakit? Mas marami kaming time para ka sa Panginoon and sa pamilya namin. So, that's it. And for building more churches. So, yung vision na yon is back up by priorities. Kapag may priorities ka, no, yung 5F ulit, faith, family, financial, financial, fitness, and friends. Okay? So, yun yung tamang priority dapat ng buhay mo. Kapag may priority ka, may effort ka. Ibig sabihin, may discipline ka, may gagawin ka. Kung prioridad mo si Lord, hindi ka na dapat hinahatak sa church. Dapat hindi ka na yung, tara na! Mga kanayon, tara na, magsimba na tayo. Tapos, kinakaladkad ka pa sa cell group. Hindi po dapat ganun, pero dapat may effort tayo. Hindi ka na dapat rene-remind na mag-pray. Hindi ka na dapat pinupukpok para magbasa ng salita ng Diyos. Dapat mag-effort tayo. Then from efforts, no, nagkakaroon po tayo ng disiplina, yun po yung tinatawag nating effort. Kasi hindi lang po natin ngayon gustong gawin. Pero ngayon, may mga steps tayong ginagawa towards that particular goal. For example, gusto mong makapagtapos, mag-aaral ka ngayon na mabuti. Gusto mong magkaroon ng high grades, mag-aaral ka mabuti, hindi lang yun papasok ka on time, pero aayusin mo na rin yung schedule mo, aayusin mo yung relationship mo with your teachers, magpapamentor ka. Ngayon, kung gusto mong magpastor, no, dadaan ka sa Bible school, dadaan ka doon sa tinatawag nating proseso, dadaan ka doon sa mga trials ng ministry, and didisiplinahin mo yung sarili mo, didisiplinahin mo araw-araw that you will seek the Lord, that you will pray, that you will read the Bible, and you will be consistent. And when consistency kicks in, no, there will be consistent results. Okay? So, in Proverbs 29 verse 18, nabanggit ko po ito nung first video po natin, yung the power of vision. Where there is no vision, the people are unrestrained or perishes, but happy is he that keeps the law. So, makikita mo, unrestrained is undisciplined lifestyle. Kaya po, ang mga tao na nasa mundo, they go on in an undisciplined lifestyle. Kaya po, marami may mga nakikita po ako, especially po pag nagme-minister po ako kung saan-saan, even here in Tarlac and even in the barrios, kapag po, okay, malaki po kininta nila, malaki po yung na-google nilang pera, malaki po yung pumasok na pera or income, pero after that, dahil sa bisyo, dahil sa sugal, dahil sa barkada, nauubos po yung tinatawag po nating kita na yon, and they are back to square one. Bakit? They are undisciplined. Pero kung may vision ka, dali lang, gusto kong magpatayo ng bahay, gusto kong magpatayo ng negosyo, gusto kong guminhawa yung buhay ko, then you will discipline yourself kahit na minsan isasantabi mo yung mga bagay-bagay like barkada. Ako po, para sa akin, ang tunay na barkada, no, I only have few friends, pero ang tunay na barkada para sa akin is yung barkada na through thick and thin, nandyan. No? They are my crew. No? Wherever we are, as long as we need each other and we love one another, isang tawag lang pupunta po yan from different parts of the Philippines. Why? Because we love each other and we are true friends. Hindi po yung kaibigan lang kapag merong kailangan, no? Mahirap pong maging kaibigan yung mga ganung tao. Pero yung mga kami po as friends, no, we see the vision na hanggang dulo, and nandun po kami. And hindi po about pera-pera pagdating sa kaibigan. Kaya wag nyong binabaluktot ang priorities nyo at inuunan nyo yung kaibigan more than your faith, more than your family, more than your finances, more than your fitness, no? Kasi pag yun po, yung mga yun na compromise dahil sa kaibigan, tandaan ninyo, mawawala ang vision. Okay? Kaya po, we set those priorities in order through the Word of God. Bakit? Kasi we believe that when your priorities are in line with the Word of God, no,
magkakaroon po ng impact sa buhay po natin and magkakaroon ng pundasyon sa buhay natin. And through that foundation, God can build His kingdom upon your life. So, but happy is he who keeps the law. Okay? Benefits of consistency through the story of Noah. Ano ba yung benefits natin? Ano ba makukuha natin sa consistency na yan? Base dun sa story ni Noah. Okay? Number 1, it produces intimacy. Okay? Tingnan nyo, Noah was a righteous man, the only blameless person living on earth at that time, and he walked in close fellowship with God. Wow! Ito ang pinagtatakaan ko eh. Marami sa atin, we grow up in church. Marami sa atin, we grow up in a Christian household. Marami po sa atin pinalaki po tayo sa mga katuruan sa simbahan. And yet, we can go astray. Pero eto si Noah. Si Noah, wala po siyang church. Wala pong Bible. Wala po noon na mga taong matutuwid na pwedeng mag-mentor sa kanya. Pero sabi dito, Noah was a righteous man and blameless person living on earth at that time. And he walked in close relationship or fellowship with God. Wow! Paano ka magkakaroon ng fellowship with the Lord kung walang nagturo sa'yo sa kanyang mga boses? Walang nagturo sa'yo sa kanyang mga salita. Walang nagturo sa'yo paano mag-pray. Walang magturo sa'yo kung paano mag-church. Pero he walked with intimacy with the Lord. Okay? And that is caused by his intimacy is produced by consistency, because ang consistent siya, his integrity. He is blameless and righteous before God, even though na nandun po siya sa napaka-wicked at ang gulo-gulong mundo. Okay? Nakaka-relate po ba kayo? Type down in the comments below, nakaka-relate ako. Okay? Quote, nakaka-relate ako. Bakit? Kasi ganyan na po ang mundo. Hindi mo na mawari kung lalaki, babae, hindi mo na mawari, kung ano ang gusto ng mga tao. Pero we walk with intimacy with the Lord. And when you have that intimacy and you have that consistency with your intimacy, you will start to walk in a righteous manner, in a blameless manner, unti-unti ine-expose ni Lord yung mga dapat baguhin sa buhay mo, unti-unti inaayos ni Lord yung relationships mo, inaayos ni Lord yung finances mo, inaayos ni Lord yung intimacy mo sa Kanya, and habang na lumalapit ka sa Kanya, you have that intimacy with the Lord, lumalayo ka sa mga masama. Lumalayo ka sa mga bagay na makakasakit sa damdamin ng precious Holy Spirit. Kaya nga kapatid, kung naririnig mo itong broadcast nito or itong video na ito, failure to have a secret place or secret time with the Lord is producing secret sin. Okay? Hindi mo mawawari, unti-unti ka na palang nagbabackslide, unti-unti ka na palang lumilihis sa tamang landas. Kaya kapatid, you need consistency with your intimacy. In Revelation chapter 3, verse 15 to 16, it says, I know your works. You are neither cold or hot. Would that you weren't either cold or hot. So because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will spit you out of my mouth, says the Lord. Nakikita mo doon na kahit mismo ang Panginoon, sinasabi niya, gusto ko maging consistent ka. Either mainit ka sa akin o malamig ka. Either para ka sa Panginoon or hindi ka. Diba? Makikita mo yun sa Exodus. Choose today whom you will serve, the Lord your God or the God of the other nations. Tapos, makikita mo rin po yan, you cannot partake the cup of the Lord and partake of the cup of demons. Mamili ka lang kapatid. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi ka pwedeng mag-stroll sa dalawang kalsada. Isa lang, mamili ka lang. Ako,
nakikita ko po yung mga tao that they are, may makikita po kayong sign sa kalsada, sabi, no swerving. Okay, swerving means going right and left, right and left, right and left. Bakit? Ginawa po yung mga kalsada, especially dito sa Pilipinas, na always keep right. Okay? Kapag nandun ka sa tamang daan at nabangga ka, then safe ka from lawsuits. Bakit? Kasi nasa tamang daan ka. Pero once you go sa kabilang daan at lumihis ka ng landas dahil po gusto mong mag-overtake, gusto mong nagmamadali ka, or wala lang, gusto lumihis ka lang, no? Then it causes you to be in danger. It causes your loved ones to be in danger. Pwede kang mabangga, pwede kang ma-car wreck, and mas malala, pwede kang mamatay. Ganun din po sa ating Christian faith. You cannot serve two masters, says the Lord. So, pwede kang mag-serve sa Panginoon at pwedeng hindi. So, ako, as for me and my house, we will serve the Lord. So, nakikita po yan ng ating mga anak, yung consistency natin with our intimacy with the Lord. And nakikita rin po yan ng mga tao. No? Bakit? Kasi the glory of the Lord is filling you. So, it's radiating through you. And makikita yan na kaya po minsan, lalapit lang yung mga tao, nararamdaman po nila yung glory ni Lord, na iiyak sila, it causes them to open up to you, break down the barriers, break down the walls, and pag nandun na sila sa harapan ng glory ni Lord, nakakapag-counsel po tayo na we are being empowered by the Lord to speak words of life and affirmation to them upang sila ay ma-built up sa faith, and once na built up yung faith nila, they will come into repentance and God will dwell within them. Okay? Maboborn again experience po sila. Okay? Number 2 is consistency is integrity. Okay? Makikita po natin yan sa life ni Noah, tulad po nung binasa natin. So in Matthew 5:37, sabi dito, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Kapag sabi po rin sa Bible, wag po tayong mabilis magbitaw ng salita sa Panginoon. Bakit? Kasi pag sinabi natin, ine-expect niya na gawin natin. Tandaan ninyo, ang pagpaplano ay hindi nanggagaling sa Diyos. Yung plans nanggagaling sa mga tao. Pero it's the Lord's plan that prevail. So, kapag plinano mo, humingi ka ng gabay sa Panginoon, then when He say yes, then gawin mo. No? Tapos, pero once na nagbitaw ka ng vow, for example, kinasal ka. Let your yes be yes. Babae, tiyatanggap mo ba tong lalaking to bilang inyong asawa, no? Yes. Okay? Then, till death do you part. Wala pong tinatawag po dito, yes, Pastor J is against divorce, no? Hindi po totoo and hindi po biblical yung tinatawag po nating divorce or separation. Okay? Magalit sa akin, pero once we put that excuse in us, then nako-compromise po yung tinatawag nating integrity. Nako-compromise din po yung intimacy natin with the Lord. Bakit? Let your yes be yes and your no be no. Okay? Show yourself, Titus chapter 2 verse 7 to 8. Show yourself in all respects to be a model of good works, and in your teaching show your integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned. Hindi lahat daw ng bagay sa iyo, kahit na batikusin ka, siraan ka, i-backstab ka, i-chismis ka, okay, imarites-parites ka, wasakin ka, dapat daw blameless ka. Bakit? So that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Kaya po ako, I am confident. Why? My integrity will speak for itself. Why? Hindi ko kailangan ipagtanggol ang pangalan ko. Ang Panginoon ang nagtatanggol sa akin.
Plus, yung mga taong nakakakilala kay Pastor J, pag nakarinig sila ng something negative na sinasabi mo tungkol sa akin, kapatid, they have the right to step up and say, hindi totoo yan. Kilala ko si Pastor J. Hindi siya ganyang tao. Bakit? My integrity will speak for itself. Bakit? Kasi hindi po ako nagbabalatan nyo. Hindi po ako Kristiyano ngayon, manananggal bukas. Hindi po. Pero ngayon, kapag nakita mo si Pastor J kung paano siya nagpipreach dito, ganyan po siya sa labas. Ganyan nyo rin po siya makikita kung makikituloy kayo dito sa bahay. Ganyan din po ako, even sa kahit saan po ako pumunta. Mas madali po ang buhay kapag isa lang ang puso natin, kapag isa lang ang utak natin, at isa lang ay ang identity natin. There is integrity, no? And consistency is integrity. In 1 Peter chapter 2:15, sabi dito, "For such is the will of God, by doing right you may silence the ignorance of foolish men." Yes, they are foolish and mas nakakaangat, mas nakakaalam ka dapat sa kanila, kaya gamitin po natin yung kokote natin. Bakit? Kasi kung sinasabi natin that we know the Lord and we have intimacy with the Lord and we are born again, ipakita mo. Yes, ipakita mo. Hindi yung pakitang tao lang pero yung pakita mo na tunay ngang kilala mo Diyos. Paano? Manahimik ka. Do what's right. And let your integrity and let your identity speak for itself. Okay, number 3, hindi po ako galit sinasabi ko lang. No? Number 3 is consistency helps you get God's blueprint. Tingnan nyo po si Noah. Ang tagal niyang namuhay ng matuwid, malinis sa harapan ng Panginoon. And dun lang po niya narinig ang tinig ng Diyos first time. And ang una sinabi sa kanya, "Noah, build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar inside and out. Then construct decks and stalls throughout its interior. Make the boat 450 feet long, 75 feet wide, and 45 feet high." Makikita mo yun? Binigyan ng Diyos ng blueprint si Noah, and yet, it's the first time na marinig ni Noah ang tinig ng Diyos, and yet he obeyed. Kapatid, hindi po basta-bastang bangka ito. Ito yung tipo na bangka na pwedeng pumasok ang isang buong barangay. Pero nakita mo, sumunod po siya sa Panginoon. And when he started doing it, maraming batikos, maraming panlalait na nangyari sa kanya. But it took time for him to know the will of God. It took time for him to know the Lord. It took time for him to know the God's blueprint. Okay? Parang po ako, hindi po agad-agad pinakita ng Diyos sa akin yung magiging buhay ko. Okay? Bakit? He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. So, sino pa ang nakakaalam ng future natin? Who holds the future? God. Who commands the future? God. So, who can bring me to my destiny? God. Kaya nga, kung siya ang nagbigay ng blueprint, pinapakita niya yung vision sa'yo. Okay? And consistency brings forth vision. And consistency plus vision will bring you towards your destiny. Okay? Number 4 is consistency honors your covenant with the Lord. Sabi in verse 18, "But I will confirm my covenant with you, so enter the boat, you and your wife, your sons, and their wives." So, napaka-importante po ng covenant natin with the Lord. Sabi sa Psalms 89 verse 34, "My covenant I will not violate, nor I will alter the utterance of my lips." Kaya po, kapag may sinabi tayo sa Panginoon, be careful kung ano yung sasabihin mo sa Diyos. Bakit? In-expect niya na gagawin mo yan. Do not alter the utterance of your lips. Lord, promise po this year,
Magpapakabait na po ako, Panginoon. And yet, ang sama-sama natin. Lord, promise po this year, no, maging perfect attendance na po ako sa church. First Sunday pa lang, no, kapatid, wala ka na. No, Lord, promise po, mag-attend na po ako ng Bible study. Hindi ko na po pasasakitin yung ulo ni Pastor J. Tingnan mo, first Bible study pa lang, wala ka na. Tapos na yung January, wala pa rin. Bakit? If you made a covenant with God, He expects you to do it. Pero, faithful is He. No? Bakit? His covenant sticks with you. Ngayon, para yung covenant niya ay mag-manifest, kailangan ng obedience. Kailangan po na i-keep mo rin yung covenant mo. Kaya nga, kung makikita mo, in every promises in the Bible, there is a corresponding obedience before the promise. Kaya po, kung magtatanong kayo sa akin, Pastor J, ano yung kailangan kong gawin to get from my reality, kung nasaan ako ngayon, towards the vision, my destiny? Okay, obey the Bible. Simple lang, obey God's word. Bakit? Kasi ang promises ni Lord may kalakip na paggawa, pagsunod. And hindi ko promises to, kaya wag mo akong tatanungin. Promises to ni Lord sa'yo. And ginagabayan lang kita para kayong mga nakikinig, you can hold on to those promises and obey what the Word of God is saying. And when you obey, makikita mo, no, tingnan nyo, Malakay 3:10. Sabi, test me in this, says the Lord, kapag binalik mo daw yung ikapo at yung handog. So, makikita mo, no, even the first fruit offering. Sabi ko nga sa kanila, no, when you give the first fruit offering, yung blessing ni Lord will be to your from generation to generation hanggang kaapu-apuhan mo. Bakit? Yes, malaking bagay ang tithes kay Lord. Pero mas malaki din ang require niya pagdating sa first fruit. Kung tithes hindi mo magawa, no, may covenant siyang kalakip na promise doon, and mas mahirap gawin ng first fruit, kapatid. Mas mahirap ibenta yung bahay mo, yung maari-arian mo, yung sasakyan mo para sa Panginoon. Mas mahirap i-withdraw yung buong bank account mo para ibigay sa Panginoon. In doing small things, no, you create big things. When you make small things consistent, na umaabot ka sa bigger things consistent. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, mapagkakatiwalaan ka sa marami. So, be consistent, kapatid. Number 5 is consistency brings salvation. But ito makikita po natin sa verse 18. But I will confirm my covenant with you, so enter the boat, you and your wife and your sons and their wives. Bring a pair of every kind of animal, a male and female, into the boat so you can keep them alive during the flood. Alam niyo, napaka-amazing sa story ni Noah. Hindi yung paggawa ng barko eh. Pero yung malalaman niya na yung barko hindi lang para sa pamilya niya, pero pati sa zoo, no? Pati para sa every kind of male and female na animal to keep them alive. Ako, okay lang ako gumawa ng barko. Pero malalaman ko merong tigre doon at papasok ko yung pamilya ko doon, medyo alanganin ako. Kung alam kong may buhaya doon, kung alam kong may pating doon, kung alam ko na merong tiger doon, medyo alanganin ako doon. Bakit? Those animals are dangerous for the health and for the safety of my family. But consistency brings salvation. Bakit? Tingnan nyo si Noah. Kung hindi niya po ginawa ang barko at papetiks-petiks siya, yes, it took him about a few years, no, to do the boat. Pero tingnan nyo, he is 100 years old nung natapos niya yun. And nung 100 years old siya, the flood came. Naligtas ang kanyang sambahayan at naligtas ang mga animals na kasama niya. So consistency brings forth salvation. In 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12 sabi, Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lusts which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that the thing in which they slander you as evildoers
they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. Mga kapatid, kung tatanungin niyo ako, ano ang sikreto sa pagliligtas ng Diyos sa pamilya natin? Kasi marami po sa atin hanggang ngayon pinagpe-pray natin na, "Uy, sana pastor, makasama ko po ang pamilya ko, sana makasama ko yung asawa ko, sana makasama ko yung mga anak ko dito sa church." Kapatid, ang key lang diyan is consistency. Okay? Consistency in your behavior. Keep it excellent. Consistency na ginagawa mo yung tama sa harapan ng Diyos and not waging war against your soul. Consistency in glorifying God. Consistency in doing good. Yan po yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12. And dahil doon, makikita po nila na okay, talaga palang na born again na si tatay, talaga palang na born again na si nanay. Hindi na siya yung dating nilalang, hindi na siya yung dating kilala kong nanay na bungangera, hindi na siya yung dating tatay na alam kong babaero. 'Di ba? When you are being born again, meron kang dating mindset and ngayon meron ka ng bagong mindset. Nag-repent ka na before the Lord and pumasok na ang Holy Spirit sa'yo, and sabi sa Bible, no, keep bearing fruit bear fruit in keeping with repentance. Hindi po kayo mamumunga spiritually and hindi po kayo magkakaroon ng disciples kung hindi nila nakikita yung Diyos sa inyo. Kung hindi po nila nakikita si Jesus sa inyo. So kailangan po, napaka-importante, no, they can see the Christ in us. Okay? Magagawa lang po natin yun through consistency. Consistency brings forth provision. Okay? Provision. And be sure to take on board enough food for your family and for all the animals. Tingnan nyo yun, si Noah, kahit po siya ay nagkakarpintero, siya ay nagtatanim. Siya ay umaani. No? Pwede naman kasing magkaroon tayo ng excuses. Okay, excuses. Kaya po marami sa atin, wala pong provision. Mahilig tayo sa hingi, penge. No? Ang profession po natin, maging badyaw, maging palaboy, maging namamalimos. Pero consistency brings provisions. Kung masipag ka lang, sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. So, kung tayo ay maging katulad ni Noah, marunong na nga tayong sumunod sa Diyos and yet marunong tayong mag-work hard for our family, then there will be enough food for us and our family. Kaya nga po sabi rin ni Apostle Paul, hindi ko kayo binigyan ng bigatin. Bakit? I am a tent maker in profession, and yet I preach the gospel, and yet I am an apostle of the Lord Jesus Christ. Bakit? Ayokong i-burden ang church. Ganun din po ako. Kaya po ako ay nagtatrabaho habang ako ay nagiging pastor. Bakit? I don't want to bring burden to the church. Bakit? Kasi alam ko po, nagsisimula pa lang yung mga churches na tinatayo po namin. Kaya po, paano ako kukuha ng allowance doon? Pambili na lang sana ng mga upuan yun, pambili na lang sana ng aircon yun, pambili na lang sana ng mga lights yun, and sounds ng pulpit. So, but consistency brings forth provisions, no? In Proverbs chapter 6 verse 6 to 11, pinapakita po sa atin dito, go to the ant, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. How long will you lie there? Gaano katagal dyan maghihilata, no? Papetiks-petiks, walang ginagawa, you sluggard, sabi sa Bible. When will you get up from your sleep? Huwag kang tulog ng tulog. A little sleep and a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come on you like a thief, and scarcity will like an armed man. No? Makikita mo kapag daw tayo ay tatamad-tamad, tayo ay patulog-tulog, tayo ay petiks-petiks, ang kahirapan ay pumupunta sa atin. No? Tulad ng armadong lalaki. And hindi lang yun, ninanakawan tayo. The thief comes to steal, kill, and destroy. No? Kaya sino nagbibigay ng mga excuses sa atin? Sino nagbibigay ng distraction sa atin? Ang kaaway.
Bakit? Alam niya kapag dinistract ka niya, kapag kinonfuse ka niya, alam niya pag dinerail ka niya, alam niya pag nag-backslide ka, hindi mo mapupuntahan yung destiny mo. Hindi mo magagawa yung vision na binigay sa'yo ni Lord. Kaya nga, consistency brings forth provisions. Saan ka man pumunta, kailangan ng provision. Kailangan namin gumawa ng church, provision. Kailangan namin dito sa pamilya, provision. Kailangan namin sa church, provision. Kailangan namin sa friends, provision. Kailangan natin for our fitness, provision. Lahat po ng kailangan natin dito sa mundo, it requires provisions. And provisions comes when there is consistency. Okay? Consistency is obedience. So Noah did everything exactly as God had commanded him. That is verse 22. So in Luke 16 verse 13, sabi, no servant can serve two masters. For he will either hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. So makikita mo doon, kapag pwede mo paglingkuran si Mammon, okay, si Mammon is the god of money, or pwede mo daw paglingkuran ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Pero you cannot do both. And makikita po natin yan kapag china-challenge tayo ni Lord to offer up our Isaac, which is yung pera natin, no? Minsan ninanakawan pa natin siya, ayaw natin magbigay sa simbahan, ayaw natin mag-bless ng mga tao, ayaw natin dumukot sa pera natin para ibigay yung first fruit. Then, it's clear to the Lord, sino ba ang pinaglilingkuran natin? It's God or money, no? Sabi nga po nung milyonaryo na ito joke lang, pero sinabi po nung fourth richest man in the Philippines, si Mr. Ramon, ang sabi niya, pag ikaw bilang ka ng bilang sa pera mo, malapit ka nang kunin ni Lord. Pero joke lang po yun, pero it speaks a lot. Bakit? Kasi kapag po tayo bilang sa pera natin, nakikita na po natin kung sino ang pinaglilingkuran natin. Kaya po maraming tao, kaya nilang ipagpalit ang mga gawain kay Lord. Kaya po nilang ipagpalit yung relationship nila kay Lord para lang kumita ng pera. Wala pong masama sa pagkita po ng pera. Pero tandaan po natin, kailangan natin, why not, no? Have a relationship with God, obey God, then the money will come. Okay? Tapos, John 15:4-11, no? Remain in me, also I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Apart from me, you can do nothing, says the Lord. So, kung may mga pinaplano po tayo, may mga ginagawa tayong goals, steps, okay, towards the vision. Kung may mga ginagawa tayong mga plano, bakit hindi mo isama si Lord? And once sinama mo si Lord, baka may ibigay siya na mas magandang plano, and yung mas magandang plano na yun, mas makatulong sa'yo, at mas mapabilis pa yung proseso towards your destiny. Tingnan nyo po ang mga Israelites, no? 40 days lang dapat, or less than 40 days lang dapat yung tatahakin nila from Egypt towards doon sa lupang pangako. And yet, because they keep disobeying the Lord, they keep on doing my way, napalihis po sila and umikot-ikot sila sa disyerto for 40 years. And to the point na nangamatay na yung generation na mareklamo, madaing pasaway sa Diyos, at yung mga bagong generation lang ang nakapasok sa lupang pangako. So, ito po ang challenge ko po sa bawat isang nakikinig. Your dream or your vision is your determination, which brings forth your priority, and your priority gives effort or discipline, and effort or discipline that is consistent produces consistent results. So kapatid, my challenge to you this 2024, be consistent. Be consistent in your faith, in your relationship with God, in your family, in your finances, in your fitness, and in your friends. Okay? I want to pray for you. Let's all bow our heads and pray. Father, in the mighty name of Jesus, I pray for that one watching, Lord, that you would just touch their lives, Father, I pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na tinuruan niyo po kaming mangarap, binigyan niyo po kami ng vision towards the future. Lord, help us to work hand in hand with you, Panginoon, upang maging
realidad yung vision na yun. Ama, pagpalain niyo po lahat ng mga nakikinig, Panginoon. And Lord, I pray, Father, Lord, give them a revelation of you, Father, through this message, na hindi na po kami padadaig sa mga excuses, padadaig dun sa mga distractions, Lord, but Lord, let us be consistent to develop a godly habit that is centered towards you, Panginoon. Father, we thank you, Lord God Almighty, for these ones watching, Panginoon. And Lord, any form of distraction and confusion and derailment, I bind it in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, let not our will, Lord, but your will be done. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. So thank you guys for watching. Once again, this is J. Rason from J. Rason's Ministries. And once again, sinasabi ko, if you need a change in the atmosphere, be the atmosphere. No? So don't forget to like, share, and subscribe. And see you guys in the next video. The power of ano kasing ano natin? The power of intentionality. Okay? The power of intentional living. So that's it, guys. Shalom, shalom, and shalom.